Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog, rekta na kagad tayo. Matindi po itong naging pasabog ni dating Ako Bicol Party List Zaldico mga kababayan. Dito sa kanyang ginawang video, isiniwalat po niya yung kanyang mga ebidensya na nagdidiin sa ating Pangulo kay Martin Romualdez mga kababayan at saka sa mga iba pa. Malupit po ito mga kababayan, kaya itong video na ipapapanood namin sa inyo, mahaba-haba po ito, panoorin nyo pong mabuti para nang sa ganun malaman po ninyo yung katotohanan. Sabi po ng iba, AI daw po ito. AI kapag laban sa kanila yung sinasabi. Kapag hindi pumabor sa kagustuhan po nila yung sinasabi ng tao, AI, kung ano-anong mga paninira ang ginagawa po nila. Kapag kaya ito ay pumabor sa gusto nila yung naging statement o pahayag ni Zaldico, sasabihin kaya nilang AI ito, mga kababayan? At ito pa, mga kababayan, abangan po ninyo sa video ito, itong si General Browner, ng AFP, mayroong sinasabi tungkol dito sa rally ng Iglesia ni Cristo na mayroon daw di umanong magpapasabog ng granada. Mga kababayan, kapag nangyari po ito, tulad ng sasabihin dito sa mapapanood yung video, walang ibang suspect dyan kundi itong si General Browner. Sa kanya nanggaling po ito Hindi kaya ito yung gagawin nila? Dalawang bagay po yun. Gagawin po nila para takutin yung mga pupunta dyan. O para pigilan sila na wag na lang pumunta dyan kasi may pagpapasabog nga po ng granada yun ang pinapakalat nitong General Browner po na ito mga kababayan. Pero hindi nyo po matitinag po. Hindi nyo matatakot po ang mga Pilipino, mga kababayan na gustong makiisa dyan. Hindi po ninyo magagawang takutin ang Iglesia ni Cristo, General Browner. Kapag may nangyaring ganito, wala po kaming ibang sisisihin kundi kayo kasi kayo po ang nagpalabas nito Kayo po ang nagsabi nito. Hindi po ba mga kababayan? Mga kababayan, ang maganda siguro, panoorin na lang natin ang kabuuan ng bidyong ito at kung papaano rin ipinagtanggol nitong si Anticler Castro ang administrasyon tungkol nga po dito sa matinding pasabog ni Zaldico. Ito yung video, panoorin po natin ang sabay-sabay. Araw po ngayon ng Biyernes, masayang Biyernes sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Naku, ang daming pasabog sa araw na ito. Si Nelson po ay nandoon sa Senado, sinamahan po si Senador Rodante Marcoleta, kaya wala po sa loob ng studio. No, ha? Nagpapatuloy po ang ikapitong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee mula pa po kaninang umaga. Yung ina-expect na sabi nila mayroong mga surprise witnesses, parang wala namang gaano. Ang nagsalita lamang kanina na medyo mahaba-haba at may mga binanggit po mga pangalan, ay ito pong si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Yan, dinetalye po niya yung mga pangalan, ano ang partisipasyon, paano nagbigay, etc. etc. Alam niyo na po yan. Pero meron hong mas malaking pasabog. Opo. Kasi ito, napapanood po ninyo, napunta na ang usapan dun sa, tawag dito, Maderaso, dun sa may Cebu. Doon ho napunta ang usapan. Hindi ko lang alam. Ngayon, bago tayo nagsimula, ay kayo na po, yun na ang tinatanong ng mga senador natin. At gaya po ng inaasahan na kapag magiging kapanapanabik ng tagpo na pagdinig po sa Senado, hindi ganon. O nakita niyo, sino ito nasa likod? Naantok na napapapikit na si Secretary Laurel ba yan? Hindi po. Hindi ka mukha. Akala ko si Secretary Laurel, Pero meron pong mas malaking pasabog, mga kababayan, at ngayon po ay viral sa lahat ng mga social media, Facebook, YouTube, Twitter, at kung saan-saan pa, maging sa mga usapan po sa radyo, sa telebisyon, at mga live program.
ang naging pahayag po ni dating congressman, dating representante ng Ako Bicol Party List, Congressman Saldico. Yes. Ay malamang alam na rin ninyo. Ano ha? At doon po ay mukhang iba ang tono ng kanyang mga sinasabi. At dito ay mukhang direkta na po niyang idinadawit si Speaker Martin Romualdez at ang Pangulong Bongbong Marcos. Anytime po ay sasagot yata ang Malacanang. Ano ha? Hinihintay na lamang po natin ng feed mula po sa Malacanang kung sino po ang haharap at ine-expect natin na sasagutin po ang pasabog na ito. Ano ha? Ni dating Congressman Saldico. Yun po. At meron na rin mga nauna. Siguro mamaya, nagantabay tayo anytime, ay papasok po sa atin si Ate Eden doon po sa Malacanang, sa press con. Antabayan nyo lamang, huwag kayong magbibitiw. Huwag kayong kakalas. Samantalang balikan natin ang nangyayari po dyan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon hearing, ay may nabanggit na bagong pangalan pero hindi naman daw direkta Pati po si Senator Sonny Angara na ngayon ay DepEd Secretary, nadawit na rin po dito. Anytime, sabi din daw magbibigay ng kanyang statement sa Secretary Sonny Angara ukol sa isyong ito. Naglabas din po ng statement, mamaya babasahin po namin ang statement ni Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla, ukol doon sa pagkakabanggit din po ng kanyang pangalan. Kasi doon sa statement po ni Yusek Bernardo, mga kababayan, detalyado yung kay Jinggoy, Senador Jinggoy, at saka kay Senador Bong Revilla. Well, alam naman ata ng marami na si Yusek Bernardo ay noon pa man po, kakilala talaga, ni na Senator Jinggoy at saka ni Senator Bong, di lamang natin alam na aabot pala sa ganito ang usapan. Aabot pala sa ganito ang sitwasyon. Ayan. Pwede ba natin, hapyawan? Ano na ang sitwasyon ngayon sa loob ng Senado? Recess ba ngayon? Wala. Ayun. Recess ngayon daw sa Senado. Sabi ko nga sa inyo, mukhang nawala Nawala po yung interest ng ating mga kababayan sa pagdinig ng Senado sa araw na ito. Ang sabi pa naman ng Senator Ping Lacson, na ngayon po ay paus na paus din. Pati boses si Senator Ping Lacson mukhang hindi nakisama meron daw pong mga surprise witnesses. At ang inaantabayan sana natin ay ituhong si Orly Gutesa kung haharap ba. Mukhang hindi po. Ang sabi nila, ang iniimbitahan dapat na magsalita via Zoom ay ito po si Congressman Saldico. Pero sa halip na magsalita po via Zoom, dyan po sa pagdinig na ito, kahapon ay nagpalabas po ng pahayag si Atty. Roy Rondain, na hindi po makaka-join via Zoom si Congressman Saldico sapagkat meron daw pong medical procedures na gagawin sa kanya. Pero sa halip na gano'n na nangyari, ito na nga po ang ating binabanggit. Ano ba ito? Sinadya ba ni Congressman Saldico sa araw na ito gawin yung kanyang recorded statement na yon? Ngayon pa naman na nag-resume ang hearing ng Blue Ribbon at ngayon pa naman, Kuya at Irma, na birthday po sa araw na ito ni Speaker Martin Romualdez. Ito ba ang kanyang pa-birthday kay Speaker? Mabigat, kaya sabi ko nga sa inyo, mukhang marami pong nayanig sa statement na ito. Pwede ba natin ipanood? Ito again, sa mga nagtatanong, ipanunod namin sa inyo, alang-alang po sa kabatiran ng marami, baka iba hindi nakapanood sa social media,
Pero ito po, official, galing doon sa mismong Facebook page ni Congressman Saldico. Wala pong nagsasabi na ito ay AI, fake, o ano pa man. Hindi po, walang ganon. Ano ha? Mula po kanina nang ito'y lumabas, halos sinasabi nilang ito po ay totoo, authentic. Mula po sa mismong media page ni Congressman Saldico. So, safe tayong ilabas ito. Ayun, alam na naman ng marami. Baka ilang minuto lang ito, no? Part 1 lang daw ito eh. Part 1. Ilang minuto ba ito? Almost 5 minutes. O sa kabatiran po ng marami, baka hindi pa po ninyo narinig sa mga nasa probinsya, yung mga nasa abroad, wala pong access sa social media. Ano ba? Ano ba itong pasabog ni Congressman Saldico? Sige nga po, panoorin natin. Banat! Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel,
kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Yun po, hindi na ako magbibigay ng anumang komento. Ano ha? Kayo na po, baka limi-limiin na ninyo ang mga sinabing yan ni dating congressman, dati pong representante ng Ako Bicol Party List, Saldico. Hanggang ngayon po, mga kababayan, ay wala pang sagot ang mga personalidad na nabanggit ni Congressman Ko. Una po, Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez, wala pa pong sagot. DBM Secretary Mina Pangandaman, nabanggit din po ang kanyang pangalan, sinisikap din po natin na makapagbigay ng kanyang reaksyon. Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin ba, saan ito nagtatrabaho? Kamag-anak ito ni ES Bersamin, si Adrian Bersamin. Wala pa rin pong statement ukol sa bagay na yan. Sino pa ba yung mga nabanggit na pangalan? Well, gaya nga po ng nabanggit ko sa inyo, hinihintay natin ang press con mula po dyan sa Malacanang at ina-expect natin na maglalabas po na official na pahayag o reaksyon ang Malacanang sa mga nabanggit na ito. Ayan. Malacanang tayo? Opo. Ayan. Punta tayo ng Malacanang. Malacanang, panoorin po natin. Ha? RTVN. Live by RTVN. Sige. Ang humarap po mismo, mga kababayan, PCO Secretary Dave Gomez po mismo. Akala ko si Auntie Claire. Yan po mismo. Ang nakikita nyo po na magpe-press con ngayon at sasagot ay si Secretary Dave Gomez. At ang kanyang official statement may kinalaman po sa bagay na ito at direkta nga bang sasagutin? Pakinggan na natin. Completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of DBM.
Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave Gomez and Secretary Anina Pangandaman. We now have Undersecretary Claire Caso, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan, imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanya mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ang inyong mga katanungan. Maricel Halili from TV5. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng Ombudsman ang mga pagresolba
sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-rekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basihan sa pagkakasila ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat? Or at least ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po yung nag-utos ng 100 billion peso insertion. Na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad na sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin kapo siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously? Dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo. Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to?
Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila'y close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga ekspertong sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat maggalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko? Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan? Muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat napunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doong event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Saldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Kung maaari, sabayan nyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Last two questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations? Aside from denying it, does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinignan niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Ma'am, follow-up question. As mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the President with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Last question mula kay Vance Fernandez. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? Naiisip ba ako? Mahirap magsalita. Pero minsan, kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists, destabilizers, o lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa.
Thank you, Yusek Claire. Okay, go. Okay. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari, and yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy? Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst, meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po ito ma-monitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Patungkol po doon sa, again, Maricel, ano yung second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis. At malamang, isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa. Yusek Claire. Kung ituturing na maraming tao na sila, maaaring sila. Thank you, Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at sana po ay maging maayos ang ating weekend. Ayun po ang sagot ng Malacanang sa pamamagitan ng tatlong opisyal ng ating pamahalaan. Una po, PCO Secretary Dave Gomez. Pangalawa, DBM Secretary Mina Pangandaman. Pangatlo, Yusek Ante Claire Castro. Nako, so ngayon pagtatagniin na po ninyo yung statement po ni dating Congressman Saldico at yung statement ng mga opisales po na nabanggit niya. Well, pag tinignan nyo nga, parehas din namang malalalim po yung kanilang punto. Pero ako, susumahin lang natin ito, mukhang gera na sa pagitan ng dalawa. Di ba? Yung mga taong hindi mo ina-expect na mag-aaway, yun ang hirap, yung mga dati bang magkakaibigan, yung dating close na nag-aaway. Naku po, kalad-kara ng iba't ibang, alam nyo na, yung mga hindi mo inaasahang mabubulgar, tsak na mabubulgar at mabubulgar po yan. Ha? Dito ngayon natin titignan kung papaano po ito itataguyod ng palasyo ng Malacanang. Ang isa sa mga binanggit po dyan, mukhang sabi niya, ay imbento lamang ang mga ito, sapagkat mukhang lumiliit na raw po ang mundo, ang daigdig nito pong si Congressman Saldico. Pero mantakin mo, yumaman talaga si Saldico ng matindi, no? May sariling daigdig Diba? Ang problema lang ni Saldico, lumiliit na raw po yung kanyang daigdig. Ikaw ba naman na magkaroon ng sariling daigdig? Hindi napakayaman mo? Diba? Ako sa maliit na lupa, hirap na hirap ako magkaroon Pero sila po, meron silang sariling daigdig. At mukhang pawang imbento lamang po ito, sabi ho ng Palasyo ng Malacanang. Ang challenge ngayon kay Congressman Saldico, willing ka bang bumalik sa Pilipinas? Harapin ang mga bagay na ito. Lumagda daw po, may mayroon pang konting saltik. Lumagda daw po at gumawa ng tunay na notaryo publiko.
hindi nakukuha kung saan-saan. Ba, may Sen Marcoleta, may pahaging sa inyo, ha? Yung inyong daw witness. Pero hindi ko naman masasabing si Senador Marcoleta pinapahaging ganun. Kasi hindi naman siya ang kumuha ng ng notaryo publiko eh. Yung grupo siguro ni Gutesa. Well, yun po ang challenge. Willing ba na bumalik sa bansa itong si Congressman Saldico? Samantalang ang sabi ni Congressman Saldico, dapat pauwi na siya. Diba? Pagkatapos daw po ng sono ng Pangulo, pero nasa papauwi na raw siya, tinawagan daw siya ni Speaker Martin at sinabing, huwag ka nang umuwi. Kami nang bahala sa iyo. We will take care of you. Yun daw po ang nangyari. Mamaya, tuloy natin ang ating talakayan, ha? At babalik naman tayo dun sa Senado. Ayan. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Teamwork. It's more than just a word. It's the driving force behind successful projects, thriving organizations, and meaningful relationships. But what does it really take to build a team that works together, grows together, and wins together? In this episode, Teamwork Makes the Dream Work, we'll explore the power of collaborations, the value of diverse strengths, and the power that happens when people unite around a common goal. Yan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 ng umaga sa Net25. Net25 sa Net25. Open for Business with Cesar Vallejos. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaluklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold yan. Ay talaga naman. Napakababaho ng presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. May Pure Gold mobile app pa rin. Sa mga ayaw po lumabas, pwede na po kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Ayun, download nyo na po yan, ha? At sa panahong ito na usong-uso po ang karamdaman. Anong nangyari? Ha? Sige. Apakalit na pangyayari. Akala ko dumating si Saldico. Pasensya na po kayo. Akala ko nasa likod ko si Saldico. Ito palang tissue lang pala. Ito ba? Hindi yan pa. Ipakita sa TV. Inihandog po sa atin ng G-Top Medicinal Products. Muntik ako mag-collapse. Nagpalpitate ako, Irma. Meron po kaming premium vitamin C, non-acidic form vitamin C at powerful combination ng guava at ng guyabano. Ginawa po nilang kapsula yan eh. At yung kapsula, tinawag po nilang Synergy. Ayun! Halal certified at affordable price. Sa mga gusto pong magmensahe sa pamamagitan po ng QR code, welcome po yan. O kaya naman ay sa pamamagitan po ng kanilang mga hotline, cellphone number, 0960-513-4789 at 0908-167-1919. Nako, gaya po ng sinabi ko sa inyo, maagang tinapos ang pagdinig po dyan sa Senado. Wala na? Wala na po. Ano ba naman yan, Si Nelson pa naman at saka Sen Dante nandun, nagtulong para nang sa ganun mabantayan po ang pagdinig ng Senado. Pakisabi kay Sen Dante ay humabol sa ating palatuntunan at nang sa ganun alas 5:19 pa lang naman, 5:19. Abot na abot pa yan, Sen.
para nang sa ganun ay malaman natin kung anong naging kaganapan. Bakit biglang tinapos? Ano ha? Bakit biglang tinapos? Ito na po, tamang-tama. Nandun si Mean Corbera. Mamaya, balikan natin yung mga pasabog, ha? Balikan natin si Mean Corbera sa Senado. Meng, ano nangyari? Ba't biglang natapos? Meng! Hindi ko rin alam, Jen. Kanina, pinayagan na makauwi. Hello, Jen. Yes, go! Jen, kanina pinayagan na makauwi yung mag-asawang Curly at Sara Diskaya para makuha yung ledger o yung listahan niya ng mga pangalan at ng mga amounts at iba pang dokumento na nagpapatunay doon sa kanilang mga akusasyon, doon sa mga kongresista na umano'y tumanggap ng kickback mula dyan sa mga flood control projects. Pero pagbalik nila, mga pasado 3:00 ng hapon, nung binabasa na yung mga detalye, pinangalanan niya, yung 17 mga kongresista, biglang pinigil at ang sabi, isubmit na lang daw yung lahat ng detalye at mga dokumento. Gusto niya sana sa pamamagitan ng closed door session pero hindi pumayag yung mga miyembro. Kaya yung ilang detalye binasa kanina at yung mga pangalan pa din na binanggit nila noon, ay yun pa rin yung kanyang mga pinangalanan. Nagdesisyon ang komite na basahin at yung mga dokumento ay tatanggapin at ipapatawag sila sa susunod na pagdinig. Sabi ni Senator Ping Lacson, susulat siya sa sa Senate President para payagan na muling makauwi itong si Curly Diskaya dahil sa kasalukuyang nasa Senate custody dahil dun sa kanyang contempt order, makauwi sa para muling makuha yung lahat pa ng mga detalye ng mga sinasabi niyang pagtanggap ng suhol nitong mga mambabatas. Ang sinasabi pala na very important witness itong si Senator Ping Jen ay itong si DPWH Yusek Bernardo. Humarap siya kanina at ang kanyang mga bagong pinangalanan, kabilang na dyan si dating Senator Grace Po na dating chairman ng Senate Committee on Finance, si Senator Jinggoy Estrada, sinama niya sa mga pinangalanan, at si dating Senador at DepEd Secretary Sani Angara. Kasama na si dating Secretary Mark Villar na ng DPWH na ngayon ay Senador. May mga pinangalanan din sang iba pang mga personalidad sa DPWH at umano'y tumatanggap ng kickback mula dyan sa mga flood control projects. Pero pinabulaan na naman ng mga mambabatas yung paratang ni Bernardo. Sabi ni Senator Mark Villar, isang malaking kasinungalingan daw yung aligasyon na tumanggap siya ng komisyon mula sa mga proyektong kanyang inaprubahan nung sa paang kalihim ng DPWH. Ang sabi niya, nananawagan siya sa publiko na maging mapanuri at huwag manghusga. Batay lamang yan sa mga testimonya ng isang tao na maaring gawa-gawa lang daw para sa sariling interes. Sinabi naman ni dating Senator Grace Po na nalulungkot siya sa mga lumalabas na balita. Pero naniniwala siyang bubusisiing mabuti ng Department of Justice ang lahat ng akusasyon kasabayan ng pagtiyak na sinusuportahan niya ang anumang mga investigasyon. Itinanggi rin ni dating Senator at Secretary Angara yung anumang paratang laban sa kanya doon sa mga maanumalyang proyekto. Sabi niya, 21 taon na siya sa serbisyo at walang naging aligasyon ng katiwalian laban sa kanya. Sabi naman ni dating Senador at Makati Mayor Nancy Binay, wala siyang kinalaman o anumang papel sa anumang proyekto para sa flood control projects. Tahimik daw siyang nagtatrabaho ngayon bilang alkalde at hindi papayagang maabala ng mga kasinungalingan. Balik sa iyo, Jen. Pero Meng, bigyan diin ko yung nung binabanggit na sino ba nung salita? Si Curly o si Sara? Si Curly, Jen. Nung binabanggit na ni Curly, yung mga pangalan, akala ko gusto kasi kayo na, bago tayo magprograma, tinanong na nakabalik ka na ba? Nakuha ko ng mga pangalan. Di ba parang nagre-request na executive session? Oo, tama. Hindi pinagbigyan ng executive session. Gusto nila sabihin yung mga pangalan. Basahin nila lang. Oo. Nung binasa niya naman, dinidetalye niya yung mga komisyon na nakuha nitong mga mambabatas. Sabi ni Senator Ping, sige, isubmit mo na lang yan
para daw doon sa hindi makakonsume ng mas maraming oras. Ganun. Sino mayroon bang sa mga pauna, may mga pangalan bang mambabatas na nabanggit? Mambabatas sa lower house. Lower house, yung mga binanggit niya. Teka lang ha. Dito sa mga pangalang binanggit niya, kasama dyan, sina Congressman Roman Romulo, si Congressman James Jojo Ang ng Usuwag Ilonggo Party List, si Congressman Romulo ay taga-Pasig, si Congressman Patrick Michael Vargas ng Quezon City 5th District, si Congressman Juan Carlos Arjo Ataide ng Quezon City, Congressman Maria Victoria Copilar ng 6th District ng Quezon City, at isang si Yusek Bernardo nga ng DPWH. Sabi niya hindi pa kumpleto yung ledger niya, kaya sabi niya kung pwede daw na makabalik siya. Ang tumagal lang kasi sila ng halos 2 oras na nakauwi sa kanila. Sabi niya hindi niya pa nahanap yung iba pang mga dokumento. Wala daw siya nitong tinatawag na soft copy o yung nasa internet sa computer niya dahil nga natatakot siya na mayroong makabasa. So, ang hawak niya mga papel talaga, Jen. Ayun. Pero nung, sabihin, lahat na ba yun? Natapos niyang banggitin yung mga pangalan ng mga babatas? Iniisa-isa niya yung mga detalye, pati yung halimbawa kung magkano yung binigay, kung anong petsa. Pero kasi nga, hindi pa kumpleto. Kaya sabi sa kanya ni Senator Ping, sige, pagbibigyan ka namin na muling makauwi sa bahay mo. Sabi niya kasi namimiss niya din daw yung kanyang mga anak. Susulat mo na daw ang Blue Ribbon Committee kay Senate President Vicente Soto. At masasabihan siya kung kailan siya makakauwi ulit. Ayun. So, hininto. Bakit naman, anong pinaghulihan? Yung last, Meng, na pinag-usapan bago huminto? Ang tinatalakay dyan, inulit ni sinermo na ni Senator Rodante Marcoleta yung Department of Justice kasi sabi niya, ginigit niya na hindi mo pwedeng yung issue niya na hindi mo muna pwedeng sabihin magsasauli ng pera yung pamilya Diskaya bago mo sila payagang mag-apply. Oo, sabi niya, una, sino yung mag-compute? Sino yung hawak? Di ba habang umuusad yung kaso. Kung daw ang tawag diyan, maano din siya na makuha yung pera na kinuha dun sa mag-asawang Diskaya o pamilya Diskaya. Ang sabi niya, nag-a-apply pa lang naman. Okay. Kung makakapasa, hindi dapat, pero sabi niya, hindi dapat mag-set ng ganong kondisyon na pagbabayari mo, ibabalik agad yung mga umano'y ninakaw. Sabi niya, yung korte, yung magdidesisyon yan. Pero kung nag-a-apply ka pa lang naman sa Witness Protection Program, hindi pa yan dapat gawin ng gobyerno. Ayun, So, nagbigay na ng kanyang statement si Grace po? Meron na, no? Sabi ni Senator Grace po, nalulungkot siya na nadadawit siya sa mga ganitong issue. Wala daw siyang kinuhang anumang komisyon. At kasi sabi kanina ni Yusek Bernardo, hindi niya naman talaga direktang nakausap si Senator Grace po. Ayun. Si Nancy Binay, meron na rin pagpapabulaan, Meng? Meron na, Jen. Kakasabi ko lang sa'yo. Ayun, nga. So, silang dalawa. Meron pang mga nabanggit si Senator Sani Angara, meron na din na si Senator Mark Villar. Ayun, isan mo sa akin, babasahin ko na lang mamaya. Yung kay Senador Sani Angara, no? Nabanggit mo na ba? Kayo na sa report, hindi pa? Nabanggit ko na, Jen. Ganun ba? Kasi, ito pala, we reject any insinuation bill. Okay. Pero sa ex niya pinadaan, no? Oo, hindi, nagbigay din siya ng statement sa mga miyembro ng Senate media. Ayun, sige. Anyway, Meng, thank you. Ayun. Yan po si Mean Corbera mula sa Senado. Ito naman, hawak ko. Mahabol pa tayo bago mag-break, bago mag-DOH. Sa part naman daw po ng dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., sabi niya ang pagkakadawit daw po sa kanyang pangalan sa kontrobersyang may kinalaman sa flood control projects matapos siyang muling mabanggit sa testimonya ni Engineer
Roberto Bernardo sa pagdinig daw po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Ayon sa opisyal na pahayag po na Senator Revilla, dapat umano ay maging maingat sa pagtanggap ng mga pahayag ni Engineer Bernardo na anyay umamin mismo sa pag-commit ng iba't ibang mabibigat na krimen laban sa pamahalaan sa taong bayan. Ayon pa po kay Revilla, ang pagbibigay daan daw po sa isang akusadong nagkasala na nagpapakilalang tagapagdala ng katotohanan ay maling mensahe umano sa publiko na maaaring makalusot ang sinuman sa krimen at kalaunay gamitin ang proseso ng batas para sa pansariling kapakinabangan o pabor. Mariin pong itinanggi ni Revilla ang lahat ng akusasyon na anyay pawang imbento upang sirain ang kanyang pangalan at ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na responsable sa katiwalian. At tiniyak din po ng Senador na kanyang haharapin ang mga paratang sa tamang forum kung saan anyay ang ebidensya na katakdang o magtatakda ng katotohanan at hindi po trial by publicity. Mabigat po yung naging pahayag din kung alam nyo, sabi ko nga, pasabog ni Saldico, no? Matitindi, antitindi ng paratang. Pero mabibigat din yung sagot ng Palasyo ng Malacanang. Ano yung binanggit ni Auntie Claire? Sabi niya, kung kailangan pa 100 bilyon, bakit di pa dadaan pa sa insertion? Pwede namang ipasok agad sa NEP yan. Yun din ang punto ni Secretary Mina Pangandaman ng DBM. At nako, malapit na Malapit na nating makita at unti-unti na pong nagbubunga ang iniutos ng Pangulong investigasyon. Kaya, mukhang ngayon daw po sa paglabas ni Saldico ay pinipilit nilang ilihis ang mga pangyayari. Pero abangan daw ang part 2, sabi po ni Auntie Claire. May natatanggap umanong report ang Armed Forces of the Philippines na may manggugulo sa idaraos na kilos protesta laban sa katiwalian sa Linggo hanggang Martes. Totoo ba ito? Posible raw na may mga infiltrators. Naku po, huwag niyong gagawin yan. At magpapasabog daw po ng ganda. Ano yung sabihin papasabog ng ganda? Granada ba nakalagay? Ano ba? Tinatakot nyo ba yung mga pupunta doon sa rally para wag na Akala ko ganda ipasasabog nila tsaka gwapo. Sige, pakinggan natin. Pakalimilimihin nyo nga ang report na ito. Pakinggan natin si Mar Gabriel. Mar, ano ba papasabog? Ganda tsaka gwapo o paano? Mar? Yes, Jen. May mga natatanggap nga daw na report itong Armed Forces of the Philippines na may mga individual na posibleng manggulo sa idaraos na kilos protesta laban sa katiwalian sa Linggo. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kasama sa pinangangambahan nila yung mga infiltrators na maaaring magpasabog ng granada sa gitna ng pagtitipon at madamay ang mga payapang nagpoprotesta. Kaya nananawagan daw sila sa mga organizer na maging alerto at bantayang maigi ang kanilang hanay upang hindi masingitan ng masasamang loob. Sa harap nito, tiniyak naman ng AFP na nakasuporta sila sa Philippine National Police para masiguro na magiging payapa at maayos ang aktibidad. Ang National Capital Region Police Office, Jen, naka-full alert na mula mamayang gabi. Yan ay bilang paghahanda sa 3 araw nga na kilos protesta na magsisimula sa Linggo hanggang sa Martes. Mahigit sa 16,400 na mga pulis ang ide-deploy nila sa Metro Manila para masiguro ang seguridad. Kanina umaga dyan, nagsagawa na rin ng walkthrough inspection. Ito nga ang mga tauhan ng QCPD at QCLGU dyan naman sa EDSA People Power Monument. Kasama nila yung mga organizer ng rally sa pangunguna ng United People's Initiative. Hindi raw bababa sa 300,000 ang inaasahang sasama dyan sa kilos protesta. Kasama nila dyan ang mga religious sector, mga manggagawa, estudyante at mga retiradong opisyal ng PNP at AFP. Tiwala naman itong si General Browner na hindi sasama sa isasagawang rally ang mga aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Tiwala daw ang general na disiplinado at profesional ang mga sundalo. Jen? Gaano daw ang authenticity ng intelligence report na yun na may magpapasabog ng granada, Mar? Well, yun nga, no? First time ko rin na narinig yung mga ganitong specific report. Usually kasi, pag may malaking event, ang sinasabi ng authorities, tuloy-tuloy lang yung monitoring. No? Pero kanina, specific threat ang sinasabi nitong si General Browner, yun nga, kinatatakutan nila na baka may magpasabog ng granada. Ang sabi niya,
yan daw ay report na natatanggap ng AFP at ng PNP. Pero nang tanungin natin kanina, itong Philippine National Police, itong si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Chief PIO, ang sinasabi niya, may threat man o wala, ay tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang monitoring, no, para hindi malusutan ng mga masasamang loob. Mukhang double blade yung statement na yan ni General Browner, ha? Ang dating kasi yan, parang huwag na kayo pumunta, baka may manggulo. Pangalawa naman, kung totoong may ganyan nga, ewan ko lang, magpapasabog daw ng granada. Mukhang mabigat yung statement na yan ng ating AFP Chief of Staff, Mar. Yun nga, Jen, mukhang dating nito parang alarmist, no? Hindi na alam kung ano yung intensyon nitong AFP, kung bakit nabanggit itong bagay na ito. Pero tiniyak naman nila na nakasuporta sila sa Philippine National Police para tiyakin yung seguridad sa isasagawang kilos protesta. Dodoblehin daw yung pagbabantay at monitoring kasama yung mga marshals na itatalaga ng mga organizers sa nasabing mga protesta para masiguro na hindi malulusutan. Kasi kung mangyari yan, Mar, baka ang unang ituro si Browner ang may kinalaman, di ba? Yes, Jen. At yun nga, no? Although ang sinasabi nitong si General Browner, ito ay galing doon sa mga report na kanilang mga natatanggap. Ito lang yung sa mga isang specific report na kanyang nabanggit. Pero patuloy yung validation naman dyan na ginagawa ng Intel community mula sa AFP at ng Philippine National Police. Ayun. Yan. Salamat, Mar. Tabayan din po ninyo. Si Mar Galbert po, nakatutok yan sa Campo Crame at Campo Aguinaldo. Kung sino man po nag-iisip niyan, wag nyo na po ituloy. Please lang, maawa kayo sa buhay ninyo. Ang mga taong magtitipon-tipon para po sa kapayapaan, para po sa kaayusan ng ating bansa. Medyo nalungkot lang ako, medyo nag-alala tuloy ako doon sa statement tayo ni General Romeo Browner, ang ating AFP Chief of Staff. Sana po, hindi mangyari yan. At sana po ay guni-guni lang. Kung meron man talagang ganyang report na nalaman ninyo, General Browner, lahat na po ng kaparaanan gawin ninyo na wag humatuloy. Kasi pagka natuloy po at nangyari, baka kayo po ituro na may kagagawan. Di ba? Ay, nako. Balikan natin. Ito hong binabanggit kanina ni Auntie Claire. Saan na ba yun? Nagsulat ako ng ilang mga puntos. Meron silang challenge kay Congressman Saldico. Ang challenge po, umuwi ka na sa Pilipinas at harapin mo ang kaso, gumawa ka ng official dokumento at nang sa ganon ay nandito ka sa Pilipinas. Pero sabi nga niya kanina, gusto ko na nga bumalik kaso pinigilan ho ako. Yun ho ang punto. At ano anya logic? Ano anya ang logic? Bakit bubuo pa ang Pangulo ng ICI at nagpatawag ng malalimang investigasyon kung siya pala mismo ay sangkot sa pangyayaring ito? Di ba? Oo nga naman. Di ba? Oo nga naman. Baka yun din po ang iniisip ng marami nating mga kababayan. Kung may motibo pala, di ba? Ito hong bagay na ito. Ay, nako. Anyway, kanina po, saan na ba yun? Balikan natin yung yung statement ni, pero teka lang, hindi ko natanong pala kay kanina, kay Mean, magpapatawag para ba ulit ng hearing o hindi na? Kasi sabi kanina, ay last day na rin kapitong 7th hearing ng Blue Ribbon. Pakitanong mo nga kay Mean, magkakaroon pa ba ng next hearing? Kasi mayroon pang mga motion na ipatawag sa mga susunod na pagdinig ang ilang mga personalidad Di ba? Ngayon, ang binabanggit po, bago itong hearing ina-expect nila na baka last day na ito at gagawa na po ng report ang Blue Ribbon Committee ng mga rekomendasyon. Kasi daw po, by next week, ay magpapasimula naman ang preliminary investigation ng ombudsman ba? Baka daw ma-preempt nila yung investigasyon at malabag
yung mga sub judice rules ng ating korte. Di ko maalala kung Ombudsman, Sandigan Bayan o DOJ ang magpapatawag po ng investigasyon ukol sa bagay na ito. Itong kontrobersyang ito na may kinalaman nga po dito sa flood control anomaly. Mga kababayan, saglit lang bago ko basahin itong report ng Manila Traffic Bureau. Dahil nga po sa mga naging pahayag ni dating Congressman Saldico, ito po ang reaksyon ng DOJ. Ito, may reaksyon na po sila. Kinukumpirma po mga kababayan ng tagapagsalita ng Department of Justice, Attorney Polo Martinez, na nakikipag-ugnayan na po ang pamahalaan sa Interpol para mahanap ang nagbitiw na kongresista na si Saldico na umano'y nagtago matapos maglabas ng isang video na naglalaman po ng mabibigat na paratang laban kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po kay Attorney Martinez, i-check po nila at i-authenticate ng DOJ ang kumakalat na video kung saan sinabi ni Ko na natatakot siya para sa kanyang buhay at maglalabas umano ng mas marami pang irregularidad na kinasasangkutan po ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi naman ng mga otoridad na tuloy-tuloy po ang international paghahanap kay Ko. Patunay na seryoso po ang sitwasyon at patuloy pang umiinit ang kontrobersya habang nagpapatuloy po ang investigasyon. Ayun. Ngayon gustong-gusto na po nilang pauwiin ito pong si Saldico. Dati ay parang ayaw. Sa bahagi po naman ng ICI, ano naman ang kanilang reaksyon sa mga naging pahayag na ito ni Congressman Saldico? Ito po. May boses ba tayo? Iparinig na natin. Ayan. Wala ba? Statement lang daw po. Ito po tumanggi munang magbigay po ng komento ang Independent Commission for Infrastructure sa naging pahayag po ni Congressman Saldico kung saan idinadawit niya sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez ukol daw po sa 100 billion pesos insertions sa 2025 national budget. Ayon po kay Brian Kate Osaka, maingat na nire-repaso po ng ICI ang mga salaysay ni Saldico. Yan po. Nakikita niyo po sa inyong mga telebisyon. Ay, nako. Ano po resulta niyan? Ano po ang resulta niyan dahil po sa matinding mga usapin ng korupsyon sa ating bansa? Nagkaroon po ng survey ang SWS. Ito po, ibahagi na natin sa inyo. Umaabot daw po ng, ganito na ba katindi, no? Ganito talaga ang epekto sa taong bayan. Mantakin nyo, umaabot na raw po sa 84% ang naniniwalang talamak na po talaga ang korupsyon sa pamahalaan. Sa pinakabagong datos po ng Social Weather Station na sinagawa po sa mga taga-National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, ang naniniwalang napakarami, mga kababayan, napakarami ang korupsyon sa pamahalaan. Ang Mega Manila Survey isinagawa po October 19 to 22, October 19 to 22, taong kasalukuyan. Kalaki po ng paghahambing sa long-term corruption perception data mula pa po noong taong 2000. Isinagawa po ang survey sa 600 respondents at meron itong margin plus 4, plus -4 margin of error. Sa tanong na, gaano karami ang korupsyon sa gobyerno? Ulitin ko po gaano karami ang korupsyon sa gobyerno? Pinapili po ang mga kalahok ng wala, kaunti, medyo marami, at napakarami. 84% po mga kababayan, 84% nagsabing napakarami ay ang pinakamataas na naitala ng SWS noon pong 2000 na sumasaklaw sa mga administrasyon nina dating Pangulong Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino, Rodrigo Duterte at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod dito, lumalabas din po sa survey na 77% ng mga respondents sa Mega Manila ang naniniwalang mas laganap ang korupsyon ngayon
kumpara noong nakalipas na 3 taon. Narinig niyo po? Pakiulit, ulitin ko daw po yung bahagi na yan, ha? Bukod dito, sabi ni Ate Irma Tiglaw, Abendan, nag-request lumalabas po sa survey na 77% mga kababayan ng respondent sa Mega Manila ang naniniwalang mas lagana po ang korupsyon ngayon kumpara noong nakalipas na 3 taon. Samantala, 11% lamang nagsabing pareho lang ang antas ng korupsyon at 12% ang naniniwalang mas laganap ito 3 taon na ang nakalilipas. Dahil dyan, mga kababayan, inilabas po ng Manila Traffic and Parking Bureau ng Manila City Government ang mga isasarang kalsada sa November 16 hanggang 18. Ito po ay para sa isasagawang Rally for Transparency and Better Democracy. Isasara po, mga kababayan, makinig kayong mabuti ha, ang mga sumusunod na kalsada. Lalo po ko yung mga residente dyan, hindi naman kayo sasama sa rally, pero pinakamabuti, sumama na kayo sa rally. Ito po, Bonifacio Drive, mula po Anda Circle hanggang sa Katigbak Drive. Katigbak Drive at South Drive, Independence Road, P. Burgos Avenue, mula po Rojas Boulevard hanggang sa Round Table o Maria Orosa. Westbound lane ng Finance Road mula P. Burgos Avenue hanggang sa Taft Avenue. Westbound lane ng TM Calao Avenue mula po sa MH Del Pilar Street hanggang Rojas Boulevard. At eastbound lane ng Quirino Avenue mula po sa MH Del Pilar Street hanggang sa Rojas Boulevard. Paliwanag po ng MTPB ang pagsasara at pagbubukas muli sa mga kalsada ay ibabatay po sa magiging aktual na sitwasyon ng lagay ng trapiko sa mga nabanggit na araw. Ayon, kaya ngayon pa lamang po ipinapaalaala na namin sa inyo, baka maipit kayo sa masikip na daloy ng trapiko, magagalit kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, ay sumama na kayo sa rally. Ano ho?